Sa wakas, pagkaraan ng 6 na taon ng pagtatago, galit at pagluluksa, tuluyan na nagkaharap sina Morgan at Rebecca sa loob mismo ng kwarto ng kanilang anak na si Althea. Sa kabila ng pagmamakaawa, pagluha at pag-amin ni Morgan ng kanyang matinding pagsisisi at pagmamahal, isang malamig at matatag na Rebecca ang humarap sa kanya. Hindi na siyang mahinang babae noon. Handa na siyang ilaban ng kanyang mga anak hanggang sa kortina. Magkakabalikan pa ba ang nawalang pag-ibig o tuluyan ng magiging magkalaban ang dalawa? Panoorin at subaybayan natin ang mga susunod pang kaganapan. Simulan na natin. Jovan Morgan POV. Pagkatapos naming mag-usap ni Lucy tungkol sa dapat niyang sabihin kapag pumunta si Rebecca mamaya sa ospital, nakita kong paraan ng pagyuko niya, yung paghingi niya ng sorry na halos pabulong. Parang natatakot na baka sumabog ako sa galit, pero wala akong oras para doon. Hindi ko kailangan ng apology niya. Ang kailangan ko ay ang harapin si Rebecca at marinig mula sa kanyang mismo ang mga sagot sa tanong ko na bakit. Humugot ako ng malalim na paghinga bago bumalik sa imaging area. Pagdating ko doon, sakto namang lumabas ang technician. Kasunod nitong 3 nurse at ang ama ko at ang doktor ng anak ko. Parehong seryosong nakaalalay habang inilalabas si Althea mula sa city room. Nakahigang anak ko sa stretcher, mahina, medyo maputla, naka-close ang mata niya. Ramdam kong pagkirot sa dibdib ko na parang hinihila ang laman ko palabas. Dad, tawag ko, agad ako lumapit. Stable siya, mahinang sagot ng ama ko. Pero kailangan pa rin nating i-observe. Tumango ako, pero sa totoo lang, halos wala na ako marinig sa paligid. Para akong lumulutang, habang isang kamay ko ay hindi mabitawan ng stretcher niya. God, Althea, Mommy is coming. Dinala namin siya sa kanyang room, tahimik ang bawat hakbang. Parang lahat kami ay natatakot gumalaw ng malakas. Pagdating doon, inayos agad ni Mommy ang paghihigaan niya at ako naman pinahid ang maliit na luha sa gilid ng mata niya na hindi ko alam kung sa takot o sakit. Lumapit sa akin si Mommy. Hawak si Aryan na halatang pagod na rin. Bumitiw si Aryan sa kamay ni Mommy at lumapit kay Althea. Narinig kong kinakausap niya ang kakambal. Sabay kaming napatingin ni Mommy sa bata. Parehong naaawat guilty at the same time. Anak, baka kailangan mo ng... Mom, putol ko kaagad. Umuwi muna kayo. Ako nang bahala kay Althea. I will update you once na makalabas na kami dito. Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang sinusuri kung totoo ba ang sinabi ko o pinipilit ko lang na maging matatag. Pero sa huli, tumango siya. Hinawakan yung pisngi ko to comfort me. Are you sure, anak? Sabi ni Mommy. You also look tired. I'm fine. Putol ko. Promise, I will update you sa results. Basta umuwi muna kayo ni Aryan. Kailangan ng batang magpahinga. Si Althea. Shall we be okay? Tumango si Mommy at halatang ayaw pero sumunod pa rin. Hinaplos pa niya ang buhok ni Althea bago tuluyang lumabas. Kasama si Aryan. Nang makalabas sila, tahimik kong sinarang pinto at sinandal ang likod ko doon. Hindi ko muna sasabihin sa kanila anything about Rebecca. Hindi pa muna hanggat hindi malinaw sa akin ang lahat. Diyos ko, ang dami kong tanong. Ang dami kong gustong isigaw. Ang dami kong gustong questionin. At si Rebecca, siya lang ang makakapagbukas ng lahat ng yon. Bumalik ako sa bed ng anak ko at naupo sa gilid niya. Pinatong ko ang palad ko sa maliit na kamay ni Althea. Rebecca, napabulong ako at halos hindi ko na rin narinig ang sarili ko. You owe me the truth. I'm done running after ghosts. Ngayon ako naman ang hawak sa katotohanan. Kahit gaano pa kasakit ang sagot na ibibigay niya sa akin. I took a calming breath. Halos hindi na ako makahinga sa paghihintay ng text ni Lucy. Parang bawat segundo hinihilang dibdib ko papasok. Pinipiga hanggang sa mawalan ng hangin. Kinakabahan ako, sobra. Natatakot sa muli naming pagkikita. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko kapag tumayo siya sa harap ko. Kung kakayanin ko bang tumingin sa mga mata niya nang walang galit na sasabog o lungkot na apaw. Pero higit sa lahat, ng takot ngayon, mas malakas ang excitement. Ang pananabik ko sa kanya, ang matinding pangungulila ko sa kanya na sana makita ulit siya, ang mayakap ko siya ulit, ang mahagkan, ang makasamang matulog at masigit pa doon.
Rebecca, my beloved Rebecca. Pumikit ako ng mariin. And in a snap, bumalik sa akin ang unang araw na nakita ko siya sa ospital. Yung babaeng hindi ko kilala pero kagad kong naramdaman na may kakaiba sa kanya. Yung simpleng pag-angat niya ng tingin, the softness, the fire, the quiet storm inside her. How could I ever forget that? Pagmulat ko ng mata, bumalik ako sa realidad. Sa room ng anak ko, tahimik, malamig at puno ng tunog ng monitor. Sa gilid ng kama, hinaplos ko ang pisngi ni Althea at habang hawak kong pisngi niya, hindi ko naiwasang isipin ang mukha ni Alicia, ang twin sister niya. Ang batang hindi ko malang nayakap, ang batang dinala rin ni Rebecca sa mundo kasama ng dalawa pa naming anak. 4 silang nabuo namin. 4 na buhay na bunga ng pagmamahal ko sa babaeng ngayon ay hindi ko alam kung paano haharapin. Napakislot ako na mag-vibrate ang phone ko. Agad kong dinukot, halos tumalo ng puso ko sa loob ng dibdib. Pero pagtingin ko, si Mom, anak, nagpadala ko ng mga damit ni Althea. Napapikit ako ng mahigpit, akala ko may balita na si Lucy kay Rebecca. Damn it! Bulong ko, pinisilang tulay ng ilong ko. Hindi ako mapakali, parang kulungan ng buong ospital pero hindi ko alam kung saan ako lulugar. Tumayo ako, naglakad ako papunta sa bintana, tapos bumalik sa kama, tapos pumasok sa CR sandali, pero hindi naman ako nanatili, puro baliktad na direksyon, puro walang patutunguhan. What if she changed her mind? What if she's scared to face me? What if she doesn't want anything to do with me anymore? Napahawak ako sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ilang minuto pa, ilang hakbang pa, and she'll be here. She'll be real again, not a memory, not a ghost, not a name I whisper in the dark. Rebecca is coming, and God knows. I've been waiting for this moment for years. Napagod ako sa kakaikot, pabagsak ako naupo sa sofa, para may humila sa buong katawan ko pababa. I lean back, sinandal kong ulo ko sa cushion, at pumikit ng mariin kahit na saglit lang, kahit na ilang segundo lang nang mabawasan itong bigat dito sa dibdib. Pero wala pang 3 segundo, nag-vibrate na naman ang phone ko. Napakislot ako. Mabilis kong dinukot ang phone ko sa bulsa at kumakabog sa bilis ang tibok ng puso ko nang makita ang pangalan ni Lucy sa screen. Then, agad kong binasang message niya. Parang lalong lumakas ang pintig ng dugo ko. Lucy, Doc, she's on the way. Papasok na si Rebecca sa ospital. Siya si Aurora ngayon. Lumabas ka na, Doc. Nasa labas ako ng pinto. Sinabi ko kay Rebecca na nandito ako sa loob. Hinihintay siya sa room ni Althea. Napatayo akong bigla. Hindi man lang ako nag-isip. Tumayo ako na parang may nag-spark na kuryente sa katawan ko. For a second, hindi ako makahinga. Parang may tumigil sa loob ko. Tapos biglang bumulusok ang lahat ng hangin palabas ng isang bagsak. She's here. Bulong ko at halos hindi ko marinig ang sarili ko. Tumigas ang katawan ko, umakyat ang init sa dibdib ko at naramdaman ko ang panginginig ng mga daliri ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit, sa lungkot o sa sabik pero malinaw na malinaw. Handa akong harapin siya. Nandyan siya, malapit na. Malapit ko na siyang mahawakan. Enough for me to breathe the same air she breathes again. Humigpit ang hawak ko sa telepono ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili pero wala, hindi ko mapigilan. My heart was racing like hell. This is it, bulong ko. Wala nang atrasan, huminga ako ng malalim. 1, 2, pero wala ring epekto. Tinungo ko ang pinto at tumigil sandali bago hawakan ang door handle. God, after all these years, after all the pain, the lies, the empty nights, she's finally here. At sa unang pagkakataon, magkakaharap ulit kami. Humigpit ang kapit ko sa doorknob. Then, binuksan ko ang pinto. Rebecca POV. Para akong hinihila ng hangin habang naglalakad sa hallway ng ospital. Hindi ko ramdam ang paa ko sa sahig. Parang lumulutang ako at puno ng takot na parang may nakapatong na bato sa dibdib. God knows how terrified I was the moment Lucy told me what happened. Yung sakit sa dibdib ko biglang sumipa. Parang may humigop na hangin sa baga ko. Althea, may little Althea at ang pinakamasakit sa lahat, kasalanan ko to kung hindi nila ako hinanap.
Hindi sana sila nag-isip ng ibang paraan para makita ako. Hindi sana sila sumakay ng kung anong jeep na yun. Hindi sana napahamak si Althea. Hindi sana siya nasaktan. Napahigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko habang pinipigil ang luha. Buti na lang, ayon kay Lucy, gasgas at sugat lang sa ulong nakuha ng bata. Normal ang CT scan. Walang internal bleeding. Walang mas malala. I should be grateful. I am grateful. Pero hindi nawawala yung guilt. Hindi rin nawawala yung panghihinayang na kung sana kinuha ko na sila sa ama nila, naging maayos ang lahat. Hindi kami hahantong dito. And now, that he saw me at nakita na rin niya sina Asriel at Alicia, hindi ko na pwedeng ipagpaliban pang lahat. I need to take my children. Kailangan ako may hawak sa kanila after everything he put me through. After 6 years of trying to rebuild myself. I'm not letting him take anything else from me. Sadyang nagpakita ko kanina sa resort. I wanted to see it. I wanted to see his face when he finally saw me again. After 6 years, after all the wounds he caused. And nakita ko ang pagsisisi, shock, guilt, isang klase ng kirot sa mata na para bang hindi niya ako dapat binitawan noon. Pero huli na. That chapter is dead. He can regret all he wants but I can't forget. And I will never forgive. Lumalim ang paghinga ko habang papalapit ako sa room number na sinabi ni Lucy. Nasa loob daw siya, bantay kay Althea dahil umalis si Morgan para sa trabaho. Of course, trabaho pa rin ang priority niya. Kahit ganito nang nangyari sa anak namin. Hindi ko alam kung maiinis o masasaktan ako o matatawa sa irony. I pressed a palm in my chest. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na pilit kong hinigpitan para hindi ako sumabog sa hallway. You don't get to choose work over them anymore. Bulong ko sa sarili ko. Not when I'm here now. Isang pinto na lang at kwarto na ni Althea. Hanggang sa nakatayo na ako sa tapat ng kwarto, naramdaman kong malamig na metal ng seradura sa palad ko. Huminga ako ng malalim. Then I twisted the knob. Pagbukas ko sa pinto, nakita ko si Lucy na nakaupo sa gilid ng kama ni Althea. Agad siyang tumayo nang makita ako. Sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Gumanti ako pero kagad ko rin siya pinakawalan. Kailangan kong makita ang anak ko. Lumapit ako kay Althea. Nakapikit siya. Her tiny chest rose and fell in a slow, steady rhythm. Parang kumakapit ang bawat paghinga niya sa puso ko. Dahan-dahan kong inabot, ang kamay niya tinaplos ang likod ng maliit niyang palad. Ang dami niyang gasgas at ang noo niya may gauze. Parang sinulatan ng sakit ang buong balat niya. Mommy is here, baby. Bulong ko't halos hindi lumalabas ang boses ko. I'm here. Huminga ako ng malalim bago lumingon kay Lucy. Totally okay na ba siya? Wala nang ibang dapat ikabahala? Tumingin lang si Lucy sa akin. Hindi sumagot at para siyang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano umpisahan. Mas lalo lang sumikip ang dibdib ko and then a voice broke the silence behind me. She's fine. May kodotos. Cleared her. Ninigas ang batok ko. Mabagal ako na palingon. Si Morgan nakatayo sa may pinto. Parang kanina pa pala siya nandun. Parang biglang sumabog ang dugo ko sa ulo. Hindi ko siya gustong makita ngayon. Hindi sa ganitong sitwasyon. Hindi habang halos mabaliw na ako sa takot para kay Althea. Nabura ang konting lakas na natitira sa akin at napalitan ng galit at hindi ko maintindihan na kirot. Tumingin si Morgan kay Lucy at naramdam agad ang ibig niyang sabihin. It was a look that told her to step out. Give us space. Narinig ko si Lucy na huminga ng malalim bago tumango. She touched my arm gently. I will give you both a moment. Ayokong pumayag dahil ayokong maiwang kasama siya pero bago pa ako makapag-react, lumabas na si Lucy. Marahang sinara ang pinto sa likuran niya at naiwan kaming dalawa. Ako, hawak ang kamay ng anak ko at siya nakatayo ng ilang hakbang lang ang layo, ready to say something I wasn't sure I wanted to hear. Dahan-dahan na lumapit sa akin si Morgan, mabigat ang bawat hakbang niya, parang may hinahabol na hangin sa dibdib. Ako naman hindi gumalaw. I stayed where I was. I refused to let him push me back. Hindi ngayon, hindi sa gitna ng sakit na ito. Nang huminto siya sa harap ko, tinitigan niya ako ng diretso, the kind of look that searched every corner of my face, as if trying to fit two versions of me together.
Ang daming emosyon sa mga mata niya. Gulat, takot, galit at kung ano pang ayokong pangalanan. Pero kahit na anong makita ko doon, hindi ibig sabihin may halaga pa yun sa akin. He cleared his throat, a little shaky. Hindi mo na kailangang magtago sa katauhan ni Aurora. Mahina pero matigas ang boses niya. Alam ko ng totoo. Hindi ako sumagot pero taas na akong tumitig sa kanya. Ramdam kong pagkirot ng mga kuko ko sa palad ko. Ganon kahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao ko. Pero nanatili akong tahimik. If he wanted to talk, then fine. Let him say everything. Kaya pala, naglabas siya ng mahabang buntong hininga. Halos maputol ang boses niya. Kaya pala, ang bilis gumaan ang loob ko sa'yo. Kahit ang mga bata, napatigil siya at parang may tinik na sumabit sa lalamunan niya. Ang bilis nilang nahulog sa'yo. Kaya pala, every time naglalapit tayo, may nararamdaman akong hindi ko ma-explain. Bahagya siyang umiti pero hindi yun masaya. It was the kind of smile that cracked from the weight of regret. Kaya pala, nung nakita kong balat mo sa likod, halos kaparehas kay Rebecca. Umangat ang tingin niya sa akin. This time glassy, on the verge of breaking. Dahil iisang tao lang kayo. Hindi ko alam kung nasaktan ba ako sa paraan ng pagkakasabi niya o dahil hindi ko nagsawa ang puso ko sa pagpipigil. But still, I remain silent. Hindi ko siya bibigyan ng sagot na magpapagaan ng konsensya niya. Never. Lumangap siya ng hangin at parang nasasakal. Bakit hinayaan mo kung maniwala na patay ka na? Puno ng hinanakit ang tinig niya. Bahagyang tumaas ang boses niya pero hindi sigaw. Mas parang pumutok na tanong na matagal niyang pinipigil. Bakit Rebecca? Bakit pati ang mga bata? Bakit pinilabas niyo na patay na kayo? Nawala na kayo sa akin? Nakita kong kumislap ang mga mata niya sa luha. Then, pumikit siya sandali at nang dumilat, puno ng pighati ang mukha niya. Nagluksa ako. Araw-araw. Sa akala ko na wala na kayong lahat sa akin. Napatiimbagang siya at nakita ko yung guilt na lumalamon sa kanya. Hindi niya kayang maitago pa. I'm sorry. Gumaralgal ang boses niya. Hindi kita pinaglaban. Naduwag ako. Natakot akong aminin kung ano talaga ang nararamdaman ko. Isang hakbang pa siya palapit at halos magdikit na kami. Hindi pa rin tumigil si Morgan. Patuloy lang siyang magsalita. Rebecca, napahawak siya sa sentido niya at parang hindi na niya alam kung saan magsisimula. I'm sorry. God, I'm so sorry. Mahal kita. Yung klase ng pagmamahal na hindi ko nagawang ipaglaban noon. If I could turn back time, Rebecca, babalik ako. Hindi ako magdadalawang isip. Hindi na ako matatakot. Tumawa siya ng mahinat parang sinampal siya ng sarili niyang katangahan. Kung may time machine lang, babalik ako doon sa araw na una kitang nakita. Aayusin kong lahat. Lahat, Rebecca. Hindi ko hayaan na masira tayo. Umangat ang tingin niya sa akin, puno ng pakiusap na hindi na mauulit. Sana mas pinili kita kaysa sa pangalan ko. Sana hindi ako nagpakaduwag. Sana hindi ko pinakinggan yung mga tao na dapat ko nang iniwan para sa'yo. Lumanghap siya ng hangin na parang sumusuko ng dibdib niya sa matinding bigat. Sana hindi kita sinaktan dahil sa takot ko. Sana hindi ako nagpaloko sa mundo na mas mahalagang pride kaysa sa'yo. Ang dami kong sana. Nanginginig ng boses niya, yung tipong konting tulak na lang babagsak na. Kung pinili lang kita noon. Natawa siya ng mapait at dumaloy ang isang buti ng luha sa gilid ng mata. Kung pinili lang kita, Rebecca, masaya sana tayo ngayon. Kasama ang mga anak natin. Hinagod niya ng palad ang mukha niya, pero lalo lang siyang nagmukhang basag. God knows how much I love you. God knows how much I regret losing you. He said it with pain. Yung tipong ramdam mo kahit sa pagitan ng mga hiningang pilit niyang kinakalma. Nakatayo lang ako sa harap niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw. Parang ako yung sinasampal ng mga salitang dapat matagal ko nang narinig. Pero ngayon lang niya nagawa. Huminga siya ng malalim at halos masamid sa bigat. Tinaas niyang ulo niya and he grasped for air. Ramdam kong paninikip ng dibdib niya. And God knows, napatigil siya sa sobrang tahimik. Ramdam kong sakit na unti-unting bumabasag sa boses niya. Kahit kailan, Rebecca, hindi kita kinalimutan. Hindi ako kumurap, tinitigan ko lang siya pero sa loob ko may kung anong kumislot, galit, takot, sakit at yung pagmamahal na matagal ko nang nililibing. Tapos ka na?
Finally, I spoke coldly. Natahimik si Morgan, nakatitig lang siya sa akin, isang malalim na buntong hiningang pinakawala nito. Puno ng kapaitan ng muka at tinig. Rebecca. Then I breathlessly asked, bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa? Kung kailan, pilit ko nang tinuruan ang puso ko mabuhay nang wala ka. Tumawa ko, malit at may kasamang pait, at sa gitna ng tawang yon, may isang luhang dumali sa pisngi ko. Nung gabi na hinayaan mo ko sa sunog, patuloy ko habang nanginginig ang dibdib ko sa bawat salita. Kasama ng apoy na yon, sinunog ko na rin ang huling piraso ng pagmamahal ko sa iyo, Alcarte. Kasamang nasunog ang lumang Rebecca. Si Rebecca na mahina. Si Rebecca na naniniwalang sapat siya para piliin mo. Si Rebecca na naghintay, umasa at nagtiwala na babalikan mo siya. Huminga ako ng malalim para maibsan ang bigat sa dibdib ko. Yung Rebecca na yon, patay na. At ikaw ang pumatay sa kanya. I am now a new version of me. A woman who doesn't beg, who doesn't wait, who doesn't break just because you finally remembered I existed. Hindi na ako yung Rebecca na kayang tapakan, saktan at suyuin mo kapag convenient para sa'yo. Hindi na ako papaapi, Alcarte. Humigpit ang pangako, ramdam kong apoy sa loob ng dibdib ko. This time, I choose myself. And I will fight for my children the way you never fought for me. Nakapako mata niya sa akin, puno ng guilt, takot, sakit at isang klaseng desperasyon na huli na. Huli na. Pinabayaan mo ko. Mariing sabi ko, mas pinili mo si Candice kaysa piliin ako. Tapos ngayon, bigla mong sasabihin na mahal mo ko. Ngayon, Morgan, ngayon na, nakabangon na ako. Masyado ka ng late, Morgan. Sa sobrang late mo, iba nang naging presyo ng sakit na iniwan mo. Umiling siya, mabilis at desperado. No, Rebecca, hindi kita pinabayaan nung gabing yun. I was there. Alam mo yun. Umalik ako para sa'yo. Para ipaglaban ka. Tumaas ang boses niya, hindi dahil galit, kundi dahil desperado na siyang maabot ako. Hindi ko alam kung bakit nandun si Raul. Hindi ko alam. Lumapit siya at pilit inaabot ang kamay ko pero umatras ako. Parang napasa ako sa balat ko sa init ng kamay niya. Don't touch me, singhal ko. Liar, napatigil siya at parang sinampal ko. Kasama ka sa nagplano na patayin ako ng demonyong yon. Tuloy ko't halos mabasag ang boses ko sa puot. Mga hayop kayo. Ikaw at si Candice. Rebecca, huwag mo ko tawagin sa pangalan na yan. Ang pangalan na hindi mo pinaglaban. Napasigaw ako. Hindi ako bumalik para sa'yo. Wala tayo nga ayusin. Bumalik lang ako para sa mga anak ko. Umakbang siyang muli at sumubok na hawakan ako pero winasiwas kong kamay niya dahil lalo kong nararamdaman ang pagputok ng galit ko. I will get what is mine. Madiin kong sambit. Bring back my children. Dahil hindi mo alam hindi mo maintindihan ang sakit na tiniis kong mag-isa. You don't know my pain. Dagdag ko, bababang tinig pero matalim. You don't know the nights I had to survive alone. Yung takot na baka bumalik sila para tapusin ang hindi natapos sa akin. Yung gabi-gabi kong iniisip kung mabubuhay ba ako bukas. All because you choose the wrong person. You choose the wrong side. You don't know anything about the life I had to build from ashes. Nagangat siya ng kamay at parang gusto niya akong pigilan sa pagbitaw ng salita. Kitang-kita sa mga mata niyang sakit. Let me explain. Pakiusap niya. I don't want to hear you. Rebecca, please. You stood there and let your world swallow me whole. Kasama ka sa impyernong pinasabog ni Raul. At kung hindi man ikaw nag-utos, you let it happen. Pareho lang yun. Nakita kong pagtigas ng panga niya, akmang bumuka ang bibig niya upang magsalita pero hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na marinig ang mga kasinungalingan niya. Huminga ako ng malalim. Steady lang. I'm not interested in your explanation. Your words don't matter anymore. Your pain doesn't matter anymore to me. Parang humintong puso ko saglit bago ko tinapos ang gusto kong sabihin. You lost me the night you walk away. And no apology will ever bring that girl back. Humigpit ang dibdib ko sa sakit na hindi ko alam kung saan galing, pero ang mga mata ko diretsong tingin sa kanya. No one can change my mind. Kung hindi mo ibibigay ng maayos sa mga anak ko, then, see you in court, Mr. Alcarte.
Ipinakita sa atin ng kabanatang ito na ang taong minsang nasaktan ng labis ay hindi nababalik sa kung sino siya noon, sapagkat ang pait ng nakaraan ang magiging silbing kalasag niya para protektahan ang sarili at ang kanyang mga anak. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Rebecca. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating susunod na mga pasabog na kabanata. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat.